Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 27, 2025. At buti na lang, nag-bounce yung market natin. Ayan, medyo good vibes tayo, no? Ang daming umakyat, oh. So, tama nga, parang syndicated yung pag-drop ng market natin kahapon. So, buti naman, nag-up ulit tayo ng 2.08%. Ayan, so nag-bounce back yung index natin. And then, bumalik tayo dito sa 6,273.34. Kaya lang, net foreign sale tayo ng 41.43 million. Ayan. So, ang dami pala opportunity kahapon kasi sina ICT, nag-back up sila. So, nag-up na ulit yung closing niya, 7%. BDO 6.86. So, parang nagdahilan lang siya. Ali, buti si Ali, umakyat 2.11, no? Okay? So, medyo marami sa mga stocks natin is maganda po yung galawan. Wala naman. May negative news ba kahapon? Parang may nabasa ako FTSE rebalancing pero hindi naman dapat gano'n kalakas yung epekto sa market. Anyway, so siguro nag-bounce tayo kasi nga pati yung US market nag-bounce din kagabi. Tapos yung crypto, titignan ko siya ngayon is maganda rin yung galawan ng mga cryptos natin. Ayan. So dahil nag-bounce yung market, eto naman mga telco players natin, ayan. So laglagan naman sila. So parang trap talaga yung mga galawan nila pag pagka gano'n 'no, pag umaga gap up and then mamaya saka na unti-unting babagsak yung kanilang mga price action. So anyway, tingnan natin for the coming few days kung meron pa ring galaw itong mga telco players natin na 'to kasi hype pa rin naman sila. So ang alam ko lang kaya medyo naglaglagan na sila ngayon, 30 days pa naman kasi yung parang may palugit yung konektadong Pinoy. So 30 days pa, so sa ulit siguro nila lalaroin itong mga to pag na-shakeout na ulit yung karamihan sa mga traders natin. Ayan. So, anyway, hopefully hindi ka trap dito sa mga ah, malalakas na galawan na stocks na to. Okay. So, nauna sa lisahan natin si Now. Okay, nag-drop siya ng 12.09%. Nag-bounce pa yata to eh. Oo, tama. More than 12% yung drop niya kanina eh. So anyway, meron siyang 391K net foreign buy. Tapos si TBGI, si ECP, hindi ko alam kung gaano kalaki yung drop. Pero drop din siya. TBGI nag-drop ng 14.52% and meron siyang 6.68K net foreign buy. And then si Plus, ayan, kanina negative si Plus pero nag-bounce. So nag-up siya ng 1.39% and meron siyang 20.6 million net foreign buy. Okay, si Lode, may mga lumusot na naman ng mga penny stocks natin o small caps, may backdoor na naman daw. 16.67% meron siyang 557.9K net foreign buy. Tapos si OGP, panalo to ah. Yung gap down niya, clinose na niya. So, ibig sabihin, tapos may breakout pa, no? Ibig sabihin, yung mga nag-hold until X date, panalo ng additional na 3% bukod sa nalampasan pa niya yung pinaka-peak ng price action. Ayan. Congrats po, 3.45% pero meron siyang 7.26 million net foreign shell. And then si FNI, actually, in-expect ko may drop pa rin si FNI kasi nga medyo malaking issue yung citizenship. Lalo na si Senator Risa Ontiveros na yung bumabanat kay Joseph C. Ayan. So, meron daw siyang kaparehas ng thumbprint na Chinese na pumunta sa Pilipinas noong around 1990s. Ayan. So, ang dali kasing tikehin yung di ba? Birth certificate. Although hindi man natin sinasabi na peke yung kay Sir. So, bahala na yung Senate mag-decide niyan. Okay? Pero nag-bounce. 5.69%, meron tayong 25.2K net foreign buy. Okay? So, disclaimer po ulit sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Okay? And then, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews po natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community po natin. Okay? So, andito yung mga kasama natin. And sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers ng market natin, mga company reviews. Ayan, pag-aralan mo na lang po kung bago ka pa lang. Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, yung mga technical analysis natin, fundamentals, yung mga risk management and PSC, stock market studies naman, mga basic learnings po.
sa market natin. And then follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to. So meron tayong vlog dito 5 days ago si Learn and Earn. Tapos may upcoming ulit tayo na upload. So abangan mo na lang para sa mga crypto. So nag-recover naman no sa 111k si Bitcoin. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader. And follow mo na lang din po ako dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders para updated ka sa mga reviews natin. Ayan. Meron tayong vlog dito, yung mga hindi pa nakapanood last time, yung mga dividend stocks natin, nilagyan natin ng update. Butegi Peak, yung mga articles natin sa local market, Twitter. So, tignan natin, medyo marami tayong na-post for today's trading. So, dito muna tayo sa pinaka-summary ng markets natin. Asan na? Ayan. So, net foreign sell pa rin. Okay. So, kahapon, hindi bumalik eh. Bumalik yung price action ng mga indices or rather yung mga blue chips or malalaki na stocks. Pero net foreign sell, di ba kahapon? May lumabas na 2 billion yon, di ba? Laki. So, hindi pa rin tayo masyadong kampante sa bounce na to. Negative 41.42 million net foreign buy. So, panalo si Finance, bumalik 3.53%. Tapos si Services, 3.97. Laki percent pa. Ano nangyari kay holding firms? So, hindi gumalaw si na SM. Ayan, bagsak ko, negative 0.52%. Okay? So, tingin tayo dito sa mga blue chips. Okay, so meron pa ring laglag, no? Kahit na umakyat na yung index natin. So panalo si ICT, bumalik 6.58%, Banco de Oro 4.42%, Ali 2.98%, SMPH 1.97% and AGI 1.7% naman. Okay? So sa mga losers, Aboitiz Equity Ventures, pa-oversold na naman yata ito. Negative 2.92%, PLDT 1.71%, Converge 1.6%, A-REITs 1.43%, and then si Globe is negative 1.13%. Okay? So yung pigalawan ng mga big caps, foreign funds sold, BPI, East West, Union Bank, ASEAN, FGen, SCC, DNL, Emperador Monde, AC, Aboitiz Equity, AGI, ATNB, CPG, TEL, Converge, Plus, Aldi, Pure Gold, at saka si OGP. Foreign funds bought, BDO, China Bank, Metrobank, AP, Meralco, Manila Water, CNPF, GSMI, Jollibee, CIC, ABA, Costco, Lode, si Lode, Ali, Erich, DD, Meg, Globe, Dito Now, ATI, ICT Mac, STI, Bloom Web, APX, at saka PX. Ganda ng galaw ng ibang mining stocks natin. Okay, so yung ibang balita, hanap tayo dito sa habang ng taas. Nalampasan ko kanina. So rate cut hopes fuel PSE come back. Pero bakit walang foreigners dito sa market natin? Okay, so meron daw tayong FTSE 2025 semi-annual review. Ayan, tapos na yata. So galing kay My Trade, so pwede nyo i-double check. AP, Manilo, kaya pala umakyat si Security Bank siguro na. CPG at saka si Costco, inclusion. Exclusion, Megawide, FGen at saka si RCI. Hindi ko naman nakita kung wala itong mga stocks na to. Cebu, or rather Security Bank, kala ko SEB. Security Bank 5.77%. Si General Torre tinanggal pala, no? Torre Lorenzo Development Corporation has partnered with Security Bank to provide more accessible and flexible home financing. So nag-share buyback na si SM. Dami niyang binili, Yan. So tinutulak yung ating stocks. Tapos nung alas 2, mas marami yung berde kanina. Ayan. So, Aboitiz pa rin talaga yung A-REITs, nag-drop din. RCR, hindi pala kasama sa blue chips. RCR natin. Ayan. So, kasi kapon nag-drop siya ng malakas eh. Okay? Tapos, alas 11, mix pa rin. Aboitiz talaga yung TEL at saka Converge yung mga nalalaglag kaninang umaga. Tapos, Blueberry, 7 pala target price ni Smarting Markets undervalued ba? So the new target price is 107%. Panalo. Si Bloom natin San Miguel, Meralco, SMC hikes stake in Meralco. FNI, SEC closely monitoring arrest of FNI Chair Joseph C. Ayan. So sayang naman yung pera niya kapag
na-deport siya. ICT, BDO, winners, Aboitiz, Airtel, yung mga losers kanina, alas 10. Okay? Tapos, views from the peak, konektadong Pinoy, poses a challenge to the old guard. Okay. Wala namang sinabi. Empower, Meralco's retail electric unit has signed a new deal to supply renewable energy to the Peninsula Manila. Tapos share buyback si Fruit, SM, Converge, Costco, Cebu at saka si OPM. So may mga negative news na naman kanina kay Plus natin. So unleaking gaming apps from e-wallets, spams up unregulated sites. So may data kaya sila dyan. LTG, profit surging 91%. Crypto, okay, nag-109 pala siya kanina. Pero nag-bounce na 111K na si Bitcoin. PCC clear Saudi Aramco's investment in Uni Oil. Si TAP umakyat din kanina, no? Share buyback, SM Fruit, Converge, Cebu, Costco, at saka si OPM. SLI, kahapon na to. Okay, mga kahapon na tong post na to. Monde plans to sell, ito na naman, 15% stake in Figaro. Ayan. So, mga holders ng FCG, Cebu Pacific will deploy its wide-body Airbus on routes to Bohol. Ayan. Online gambling could put Philippines back on dirty money watch list. BSP Watch. Dahil, ayan, hindi natin nabasa. Andito yung article, so pakibasa na lang po. Safeguards sought to achieve promise of konektadong Pinoy. Okay, and then the rest sa US market is okay naman po yung kanilang galawan. Okay? So puro August 26 na to. Late yata yung upload ko kanina. Ayan. So okay yung galaw ng US market. Tapos yung futures niya ngayon, medyo maganda din po siya. So Nasdaq 0.44, S&P is 0.41%. Okay? So maganda yung galawan ng global markets natin. Tapos padalasas po ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali na lang po kayo dito sa ating Patreon channel. Okay? So punta tayo dito sa ating PSE market. Wala tayong signal. May na yung internet natin. Okay. So maganda. Bumalik siya dito sa 6,200 at least. May babalik ko yung kasi break niya eh. Yung support natin dito sa 6,000. Gawin natin eksakto. 6,200 levels naman. Okay? So hopefully hindi na tayo bumalik pero hindi pa tayo out of the hole kasi downtrend pa rin naman yung overall picture and wala kasi yung naantay ko na bumalik talaga yung net foreign buy dito sa market. So negative 41.43 million net foreign sell. So wala pa rin tayo masyadong asahan dito sa mga big caps na stocks natin. Buti kung hindi ka na shake out kanina kasi nakabalik naman majority ng mga big caps na stocks natin. Okay? So may konting good sign kahit papaano. Sumilip si RSI sa kanyang downtrend na channel pero si MACD formation natin is bearish pa rin. Ayan. So yung buong pinaka-picture natin is bearish pa rin yung galawan ng buong market natin. Okay? So panalo si Lode 16.67%. Nako, breakout na breakout na rin niya, no? Ganda Nakailang percent na tong si Anyway, mamaya na lang pag-usapan natin 'yan. Tapos si LAN, ang daming pinitik 8.62%. Hopefully makabawi ito. Ang dami niyang lumabas na siguro yung iba. Kaya ganyan biglang profit taking. Tapos si BDO 6.86%. Bumawi and then Security Bank 5.7%. Ayan nabawi na rin niya yung last 2 weeks na loss. Tapos FNI 5.69 nga. Si Nickel, ang dami mining Yun pabalik na. 4.73%. Robinson Land, ayan, bumalik yung alaga natin. 4.69. Nakakaba talaga pag sabay-sabay na bumuso yung market pero wala naman dahilan. Ayan, panalo yung mga sumalo sa closing kahapon. Petron 4.18%. Tapos si SIMA, MAB, gumagalaw na naman kanina. OGP, 3.45. Ito maganda, breakout. Yan. Nanginahin na naman ako kasi dito, umalis na tayo dito sa around 19.3. Tapos si TAP, ayan, buhay, 3.33. And ang daming gumalaw, no? SCC,
Okay, ito yung inaantay kong magdividendo. Pero August, October pa to eh. October pa yung announcement ng mga ex-date. O baka September meron siya ng announcement. Then maganda, di ba? Kasi pa-breakout. Okay, dami gumalaw pala. APX, market din, 2.3%. Ali, 2.11. Yan, Bloom, parang double bottom si Bloom na. SPNEC, ayan. So walang epekto yung kay Leandro Libiste, yung nag-whistleblower siya, no? Sinumbong niya yung nag-bribe sa kanya. Okay, so plus andito sa ilalim 1.39%. Okay? So tingin tayo sa mga losers sa market. Silip tayo ng konti. ECP, ayan, minus 21. Ayan, kinain din niya. Minus 21%. ECP pala yung pinakamalaking drop. TBGI, mga magko-close the gap, negative 14.5. Tapos si Now, 12.09% negative. Tapos, sino pa? Aboitiz Equity, ito, pabalik na naman sa oversold. Tapos si Apollo, minus 3%. Wala na, namatay na yung trend. Dito, minus 2.86. Parang trap si dito, no? And lastly, sino pa? Yung may volume, MRC, minus 2.78%. Ayan. Inahype din to eh. Kakala ko lilipad din to, pero wala, hindi siya tumuloy. Okay? So yun na lang muna. At least bumawi yung mga big caps na stocks. So silip tayo ng konti dito sa galawan ng global market. So base dito, mukhang maganda mamaya. S&P Futures 0.03, Dow Futures 0.03, Nasdaq 0.03. Okay? So dito sa Europe, mix ng konti pero mas marami yung verde yung galawan, and then sa Asian markets po is meron pa rin mapula, no? Mix yung galawan natin. Okay. Tapos dito sa bandang crypto, so bumabawi na siya 109. Bumagsak pala to 109 kanina. So 111k na ulit siya. So ang dami umakyat to, puro positive naman ngayon. Ayan. So 111k, Ethereum 4.5k, XRP 3, tapos si Sol 204, ayan, taas 8%. Tapos si Dodge up din ng 4.08%. Okay, so yun po yung mga galawan. And balik tayo dito sa market. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin po natin si Now. Ito na yung marami na namang bash siguro nalalabas kasi last time syempre panalo yung yung mga bulls. At ngayon naman mga bears yung lamang dito kay Now natin kasi pababa. So may trap siya kanina nung opening, may konting gap up, and then saka na bumagsak yung pinaka price action natin. So saan ba? 9:30 ito. Ayan, so trap, and then biglang buo, so lalaki ng ng volume niya. Ayan. So ang tanong, may bounce pa kaya bukas tong si Now natin. Ang gusto kong makita sa kanya, kung meron pa rin siyang pullback bukas, kasi normally ganito yung galawan nila eh. Retest sa support or kailan makakita tayo ng Doji, makalimutan siya ng ilang araw, and then saka mag-bounce ulit yung stocks. So hopefully hindi mag-close yung gap. Pag mag-close yung gap, asahan mo, sasakay ulit siguro dito malapit sa MA9, which is medyo malalim na yan, di ba? Kapag umabot pa ulit tayo dito sa MA9. So 0.8 yung closing, negative 12.09%. So ganun talaga, high risk, high reward. Ayan. So ngayon nasa risk yung stocks natin. So nag-resist na siya dito. Ayan. Kahapon, inakit ko pa yata dito sa piso. Yung pinaka-main na resistance ng stocks natin kahapon. Ayan. So, anyway, oversold pa rin yung stocks. Ayan. Bullish pa rin naman. Laki ng drop, di ba? So, bullish pa rin naman yung pinakabuong picture. Ganun din yung pinaka-MACD formation natin. O siguro, pwede na siguro gumamit dito ng kasi medyo long yung red candle. Pwede ka siguro po gumamit ng Fibonacci na retracement para makita mo yung mga Fibonacci numbers. Ayan sakto. 0.382 is nandito sa 0.73. And yung pinaka 0.67 niya is dito sa 0.67. Okay? So hopefully may bounce to bukas.
Nandito pala tayo na. Dito na ako tumitingin. Nandito pala tayo sa 0.8. Okay, pwede rin naman may bounce pa. Kaya lang, alam mo na kasi sabay-sabay na kung isa lang pwede pa siguro Sabay-sabay na bumagsak na yung tatlong stocks natin. So malamang nagkakatakutan na dito sa mga stocks na to. Okay? So ingat. Ganyan sabi natin, madalas ingat. High reward, high risk. So negative 12% see now. Okay? Next, isa pa, another trap. Malamig sa bandang taas. Ayan, so okay, negative catalyst pala yung doji na to kahapon, no? Kung dito ka bumili, drop ka kaagad ng 11%. And then kung diniretso mo, negative 20%. Ngayon, baka retest na or close the gap na kasi falling knife yung niya yung candle niya. Okay? So tingnan natin. Hopefully hanggang dyan lang. At buhay pa rin naman yan, di ba? Kasi 30 days pa sabi So, siguro for the coming few days, bubuhayin ulit ng mga stocks na to. But as of now, kailangan nilang gumawa ng support. Ayan. Walang support. So, nasa overbought pa rin, no? Kahit paano yung pinaka-RSI niya. Anyway, hindi pa natin pwedeng gamitin itong mga to kasi masyado siyang volatile. Fibonacci, pwede rin. Pwede nyo gamitin. Ang pinaka 0.5 Fibonacci, hindi sa gap, pero dito sa bago yung gap na area. Okay. Pwede naman pala. Tama. Huwag muna dun sa gap. Masyado malayo. Ayan. Tingnan natin. Hopefully, mag-Dow G. And then, alam mo na, pag-Dow G, pwede lumaban until Friday yung stocks natin. Ayan. Huwag lang siya abutan ng long red candle or yung solid na red yung closing ng candle natin. Ha? So, bantay mo na lang. Ako nanonood lang ako dito. Pag hindi na ako naka-ball, tinitignan ko na lang. So, CTBGI is nag-close 0.12, 21, 20, negative 14.52% and meron siyang 6.68 net foreign buy. Malit lang. Net foreign buy niya. Okay. Next, plus. Wala na masyadong negative news na lumalabas. Meron na namang isa kanina, no? Okay. So, hindi pa rin siya decided, no? Okay. Hopefully, mas maganda sideways, no? Habang nag-aantay tayo ng tagatulak, medyo nanghihina yung MACD formation. So, ano pa rin siya? Triangle formation pa rin yung galawan natin kay plus. Ayan. So, kung saan mag-break yung candle, kung dito sa taas, syempre bullish. Pero pag nag-break sa baba, asahan mo, retest tayo dito sa 13 or 19 pesos muna bago tayo bumalik sa 13 o 15 pesos. Okay? So, naku, kailangan na niya mag-decide, no? Masyado na, wala na siyang gagalawan dito sa dito sa drawing natin. Okay, tingnan na lang po natin bukas. Nasa bear side yung RSI kasi below siya ng 50. So, 25.5 yung closing, 1.39% and meron siyang 20.6 million net foreign sell. Okay? Next, Lodi. Ayan. Sino ba yung mga pinipitik na naman kanina? May mga pinipitik na naman na small caps kanina. Okay. So, very good. Nag-breakout na siya. Ayan, nasundo na. Nasundo na yung mga traders. So, ayan. So, malay mo, ganyan din gawin ni na now for the coming few days. Pero gaano katagal? From July 18 until August 27. So, more than a month. More than a month bago naka-recover si Lodestar natin. Okay, so anyway, i-assume ko na breakout siya. And then, lagay ko lang siya dito. Kasi dito naman talaga siya nagkaroon ng konting untog. Ayan. So, ito siguro yung channel na binubuo niya as of this time. So, kung dyan siya, then ito yung malayo yung support ko. So, itatas ko yung support dito sa sa gap area. And then, or kung gusto mo, pwede mo siya lagyan ng trend lines kasi parang meron siyang trend lines dito. Kaya lang, yung bandang taas niya, malaki Malaki yung pinapakita ng niya. Nagkaka-volume na rin pala siya. Ayan, taas ng volume niya. Ayan. Ba't nga ba hindi ako sumakay dito kay Lodestar dati? Kay OGP ako sumakay nung time yata na to. Kasi matagal din to So, 16.67% up. 0.63 yung close. And then, 557.9 net foreign buy. Okay. So, based dito sa galaw niya, overbought na. Ayan. So, ingat na lang.
doon sa mga hindi pa nakapasok. Nakaka-tempt talaga pasukin 'tong mga 'to, kasi lalaki, 16% yung, galawan. Next, OGP. May sinasabi sila na backdoor listing kay Lodi, pero anyway, wala naman siyang disclosure. Okay, so next po natin si OGP. So based dito sa galawan niya, ang ganda, So nag-up siya ng 3.45% and mukhang isasagad sa 20 bukas. 19.8 yung closing, 7.26 million net foreign buy. Ayan. So drawingan natin siya. So maganda sa kanya, breakout, no? Dito sa 19.8. So another all-time high OGP, walang resistance. So tuloy-tuloy yung galawan natin. Napaaga talaga yung beta ko sa kanya. So bago kasi mag-ex-date, Monday pa lang yata, nag-sell na ako dito kay OGP. So panalo po kayo, congrats. Meron kang 3.67 na dividends and meron ka pang price appreciation ngayon na 3.45%. And then gumaganda pa yung pinaka-price action ni OGP natin, uptrend yung RSI, pero medyo overbought na siya ng konti. May volume. Buhay pa rin yung volume ni OGP. Okay? So maganda lahat ng indicators niya is paakyat. Ayan, ito yung bigger picture ni OGP natin. So pinaka main support niya ngayon is MA9 kasi malakas yung yung price action niya. Mag-ano kaya to? Mag-extended Fibonacci kaya si OGP. Parang ganun yung gusto niyang gawin eh. Pero saan natin susukatin yung pinaka-support niya? Ganyan. O parang sakto to Ayan no? Okay, pag naka-breakout yan dyan, mataas yung sinasabi na indicator natin. Tanggalin muna natin, baka ma-hype tayo kay OGP natin. Okay, so ganyan lang po muna. Itingin natin kay OGP. And then, lastly, si FNI. So, meron na akong drawing dito sa kanya. So, pinahanap ko kasi yung tamang galaw niya kanina. Pero, medyo bearish kasi yung sentiment ko sa kanya. So, ilalagay ko na lang siya dito sa range na to. Ayan. So, or pwede rin naman, best case scenario, fill the gap tayo dito. Meron tayong gap na maliit dito. Kaya lang, okay na yan kasi binalik na niya yung malakas. Grabe yung drop na yan, So, halos 20% din, no? 18% yung drop. And then, naibalik niya from yesterday's bounce. Pero ako kasi, kaya ako nasasabi lagi na medyo negative ako dito kay FNI kasi big case kasi yung citizenship ni Mr. Joseph C. And then yung nakatoka sa kanya yung pang magaling mag-investigate si Senator Risa Antiveros. So mainit sila sa mga illegal aliens sa Pilipinas. So anong mangyari sa shares niya kapag pinauwi siya sa halimbawa lang pinauwi siya sa China? Ti-take over ba ng government or pwede makukuha pa rin niya? Most likely ti-take over ng ng government. Ano mangyari sa stocks natin, di ba? Yun yung pinaka worst case scenario. Pero pag na-prove na hindi siya yon, syempre, aangat tong si FNI natin. Alam na kaya nila yon bago pa kasi napansin nyo, may mga siya may mga pinapump talaga siya pero since mahina yung volume. And then, saka naman siya nagkaroon ng breakout sign dito. So, most likely, kahit ako, mapapabili din ako dito sa area na to Tapos biglang nagkaroon ng negative news, di ba? Hindi kaya niluluto na to last time pa. Ayan, may mga malalakas na spike siya Okay, so anyway, para sa akin nakadepende yung maging next na price action nitong si FNI dun sa results ng kanilang Senate hearing naman. Okay? So, tabayan nyo lang kung meron po kayong hawak na FNI. Pero para sa akin, maganda na yan kasi naibalik na niya yung majority ng drop ng kanyang pinaka-price action. Okay po. So, yun lang muna yung ating review dito sa market. Medyo sideways pa rin sa tingin ko or pa-down trade pa rin yung konti PSE. Kasi hindi bumabalik yung 2 billion na lumabas. Okay po. So, yun lang muna.